Mahirap mga isang maglalako, lalo na kung liblib na lugar ang mapupuntahan. Pinapakat ka na ng aso, tiis. At gawa ng ang paglalako, lakas ng loob at saka pinagmamalaki ko ang paglalako na dito ang hanap buhay ng mga tao. Ay ako ang reyna ng maglalako. Basically anong nilalako, ako ang wala akong patawad. Yun. At saka tiyaga talaga. Ganyan ang buhay ng maglalako. Meron bang nagbibigay ka ba ng discount pag guwapo? Kung minsan ako nagbibigay ng discount, hindi naman katamtaman na nahulaan, huwag naman ako api. Pero hindi may iwasan yung mga barat mamili sa totoong buhay lang. Tsaka sila'y mapipera na. Iniis mo lang katulad ng maglalako sa totoong buhay. Dinanas ko yan. Busy sana ako magpuntang barangay. Eh paano pag guwapo ang bumibili sa'yo? Ay binibigyan ko ng discount siya. Kung minsan siya, yung pang mga gayong klaseng tao talaga, ang mga barat yan. Pero dinidikma ko yung mga gayon. Naku, pag sasabihin sa akin, ang short ay 20 pesos, butones lang. Ako'y nakatawa pa. Sabi ko gano'n. Hindi ako nagagalit. At nang aking sabi ko, butones pa, idagdagan mo naman ang tawad mo. Baka ihigit lang doon sa 100. Sabi ko gano'n. Nakakabili-bili sa akin, binibiro ko pa. Nilalabaran ko sila ng biro, hindi yung galit. Masama yung nagagalit sa tindera, hindi ka mabibilhan sa buhay ngayon. So paano pag pangit ang bumibili sa'yo? Pag pangit sa akin, gayon din ang aking hindi babaga akong mababang tingin. Kasi iniisip ko yung sa akin sarili Paano pagkatapos gari isang bakla, ay pero sila ay nilalambingan ko pa, ni puso rin at damdamin na sa sarili nila kapag dinedma mo, ay yun masasaktan ang kanilang kalooban. Pinasasaya ko pa sila, or beski, bingot, duling, pare-pareho ang aking pagtingin. Kaya ang tingin sa akin ng tao, pantay-pantay. Kaya ako'y maraming kaibigan, beski anong hitsura. Paano pag brief ang binibili sa'yo? Pag brief sa akin ang binibili, sabi ko, nako, hindi naman ako nagtitinda ng gayon. Pasensya ka na. Yaan mo sa susunod, pag ako'y nakabuelo, dadalhan na lang kita at bibigyan pa kita. Yan ang aking biro. Yan. Kasi mga bibiro ang mga tao kasi bakla ako. Kasi reyna ako ng maglalako. Sila, binibiro ko rin sila kung anong biro nila. Sinusuklian ko din sila. Pero kami masasaya, walang sama ng loob. Ganan. Gusto pa nga nila akong kausap at mabiro daw ako. Sabi ko. Kaya nga talaga ako sa pulmula. Sabi kong gayaan. At doon ng mahirap na pati nagtaray sa paglalako. At saka baka awayin. Yun ang iniiwasan ko. Tsaka baka harangan dyan sa kali at ikaw itapon na lang sa mga bangin-bangin dito. Kahirap yan. Pero sila ay aking inaano na. Pero pag ang dadating sa akin lalaki yung bara-bara ba, yung masungit, umiiwas ako. Naku, malayo pa ako para kung isang ibong gusto nilang hulihin, hindi nila ako mahuli, talagang iwas na iwas ako. Awa naman ng Diyos, walang nagawa sa akin ng gano'n. Paano kayo nakapagpagawa ng bahay na to? Yan finance lang namin ito, kaya kami nakapagpagawa ng bahay. Binigyan kami ng kaunting pera ng may lupa, doon sa lupa ng Agila na taga Batangas City. Yung kaya kami nakapagpagawa ng bahay. Pero ang aming tinitirikan din sa aking bayaw, pinatirik na kami din ng magdina. Kinakapos pa rin kami dagalawa sa kahirapan ng paghahanap buhay ngayon.
Sa panahon ngayon talagang sa tiyagalaan talaga naho kami kapusin sa pagkain, gano'n. Tsaka lakas ng loob sa tunay na buhay. At tsaka maraming mga tao ngayon sa akin na ina-advisean ako, huwag kang susuko. Talagang ganyan ang buhay natin ngayon. Tsaka ang aking mga kaibigan ngayon hindi ako pinababayaan nilang kung saan magutom. Pare-pareho kami ngayon sa buhay ngayon. At may pautang ko kaunti, naniningil pag-araw ng linggo, maubos at madagdagan, pag may dinadagdagan ng mga order sa akin, mga ano-ano. Yan, pinasuka ko na rin yun. Bisin ako nagkakautang ngayon naawa ng Diyos nakakabayad ako sa lakas ng loob. Ganun. Tsaka sariling sikap, yun. Wala ang masasabi. Anong mga tinitinda mo ngayon? Kuminsan, may na-order na pa isa-isang kumot, ulambot, at saka ako'y nakuha doon sa pamangkin ko ng mga shirt, yan. Tsaka agwantan, tiis, makapagbinta, 2-3, malayo na napunta mo, meron 3 ng barangay, meron 3 pang piraso, 4, yun. Sa panahon niya, kailangan niya ng mga estudyante ang pagastusa, kaya nagtitipid din ang mga tao. Hindi kami tiis din. Nakakaranas ng meron 2 piraso talaga sa tanang buhay. Ngayon ko lang naranasan niya sa panahon ngayon, sa sanungkunan. Mga saan lugar ka nakakarating? Bawan, Mabini, akyat ko yung mga bundok dyan sa Mabini, marami akong kilala dyan, tsaka ako kilala dyan. Biski pa paano dyan, hindi ako nalulugi, biski pa masahe. Nakakatabla ako dyan kung minsan may maganda, kung marami nagbabalik bayan, yun, nakakatsamba ako dyan. Yun, kaya ako nakakaluwag-luwag sa sarili na sa kapirahan. Yun sa buhay niya. Pag ikaw magandang ng katawan mo, nakakadami ka manaan. Ang 1,000 lang noon para 8 piso. Yan. Bago tapos, yan itatanim pa rin namin. Umaabot kami na merong 12:00 ng hating gabi ako umuwi ng bahay. Marami kami magtatanim ng tubo, pero masaya pa rin ang buhay namin noon. Ang sarili ko. Guwanang, biski napapagod, marami kami magtatrabaho. Ang gana namin noon, 6 na piso lang isang araw. Yan, pag inaabot ng 12:00, nagiging 10 piso lang ang gana ko. Yan, pinagtiisan ko yun. Kasi naiwanan kami ng tatay, namatay nga noon. Kaya kami nagtiis. Kasama ko pa yung kapatid yung busong babae. Kami tulong noon. Tsaka, gustong-gusto ng amo namin na kami lagi magkakasama at ako ang hinahanap nila at naiingayan lahat ng magtatrabaho. At saka hindi ko makalimutan noon pag kami nagtatanim ng tubo, yung sa liwanag ng buwan, dinanas namin yun. Sakay kami sa traktura, sunod ako ng pag-aabono sa tubuhan, laging may abono na bago itanim yung tubo. Diyan kay Kabanoy, Toreha, ng Ibaan, Batangas, at saka yung mga anak niyan, tuwan-tuwa sa akin, nasama rin yung mga anak niya dun sa tubuhan, lawak ng tubuhan niyan. Kami ang magtatrabaho nung una diyan. Mga saang barangay? Ayan, sa Muntinlubig, Dayapan, Luksuhin, tsaka yung Tulay, tsaka dito sa Santo Niño, dito sa barangay namin. Yung Palindan yan,
Pag malapad ang tubuhan niya at kami ang nagtatrabaho nung una, naghahalabas pa ng tubong, kating-kate. Diyos ko, hindi ko makalimutan sa tanang buhay ko, yun ang talagang pinagtiisa namin. Ang isang tudling habang-haba at 2 hektare ang haba. Ay 4 na piso ang bayad sa amin, ang kapal-kapal ng damo. Tsaka, hindi ko makalimutan yung mga kasama ko, talagang tulong-tulong kami. Saka hindi ako nilalait ng aking mga kasama doon at ako ang gusto nila, ako ang kasama nila. Yun ang aking karanasan sa pagtatrabaho sa tubuhan.